Welcome po sa PH Tracker. Mga ka-PH Tracker, nandito po tayo ngayon sa Lupis sa Quezon Province. Nandito po tayo sa may bypass. Palabas na po tayo, papunta na sa may highway. I-update ko lang po itong ginagawa nilang mga poste, yung mga malalaking poste na ginagawa dito sa Lupis. Ang malalaking poste na kasinlaki ng mga poste ng train. Ayan, ganyan, marami yan. I-update ko lang po sa inyo ang kalagayan niya yun. Bali, marami na silang nagawa na poste na malalaki. Ayan, mga nakatayo. Ang mga poste na yan, hindi ko alam kung anong ginagawa yan, kung poste sa train yan o poste sa skyway o overpass o ano ba yan. Napakarami po niyan. Kung hindi po ako nagkakamali, nung huling daan ko dito is nung 2021, papunta akong abroad nun. Bali, ang poste pa lang nun is, kung hindi ako nagkakamali, apat po yata ang nagagawa pa lang nun, 2021. Ngayon 2025 na. Bali, sa madaling salita, 5 taon mahigit na po na ginagawa to. 5 taon na mahigit na ginagawa ko. Hindi ko lang nabilang yung eksaktong poste kung ilan ang nakatayo dyan. Pero mga mahigit 10 na po yata yan. Mahigit 10. Ang problema po dyan, yung daanan na yan, yung nasa gilid, tignan nyo po. Halos magkanda bali-bali na po yung aming mga mulye dyan sa mga lubak-lubak na yan. Wala po tayong mailagan dyan na daan. Walang mailagan, kundi daanan mo talaga yung lubak-lubak na yan. Hindi mo talaga maiilagan yan. Kaya dyan nagkakanda bali-bali yung aming mga mulye. Ayan. Matagal na po yan. Yung mga lubak-lubak na yan. Tira mo. Magtatanong lang ako, ilang taon ba yung kontrata nila dyan sa ginagawa nilang project na yan? Napakatagal-tagal naman. Nagtatanong lang po, ilang taon ba yung ano. At saka paki-comment naman dyan kung ano po ba talaga ang ginagawa dyan. Yung mga taga Lupis, mga taga Quezon, paki-comment naman kung anong ginagawa sa ano bang itatayo dito sa mga tulay na ito, yung malalaki, matatas na mga poste. Ano bang itatayo dyan? Paki-comment naman dyan sa comment section. Tsaka sa mga kontraktor naman, parang awa nyo naman yung mga daan dyan, takpan-takpan nyo naman. Naging dahilan lang naman yan siguro dyan na nasira dahil sa mga ginagawa nyo, lalo yung mga equipment nyo na mabibigat. Pakitakpan-takpan nyo naman para pakiusap lang po. Kasi kami dumadaan dyan ng mabibigat ang mga pangarga namin. Nagkakanda bali-bali ang aming mga muli dyan. Kaya nakikiusap lang kami, ayusin, pakidaan-daan na naman, pakitakpan-takpan para naman kahit paano hindi masyadong mahirapan yung aming mga kaming mga tracker, hindi naman mahirapan. Ayan, medyo patapos na tayo dito sa mga poste na yan. Pero sa bandang unahon, matindi rin ang lubak-lubak doon. Talagang akala mo ilog na walang tubig. Ayan, tignan nyo pa lang. Ang takbo ko dyan is napakabagal dahil hindi ka pwede magpatakbo ng medyo mabilis dyan dahil yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, sobrang lubak-lubak dyan. Talagang pag patakbuhin mo mabilis dyan, baka tumalong ka dyan, tumob yung mga pangarga natin. Ayan. At saka doon sa mga taga Lupis, mga taga Quezon ng mga kababayan ko, baka pakiusaman, baka pwedeng i-request nyo naman to sa mga namumuno dyan sa inyo, yung inyong mga daanan dito. Kasi talaga naman, sobrang lubak-lubak ng inyong mga daan dito. Bakit ganoon? Sa ibang mga bayan, maayos-ayos naman yung mga daan, ongoing naman yung mga repair. Bakit? Pero dito sa inyo, bakit hanggang ngayon nakatiwangwang mga sira-sira ng mga daan? Baka naman pwedeng paki-request sa inyong mga namumuno dyan na kung pwede gawin naman. Siguro naman may budget naman siguro para dyan sa mga highway na yan. Pakiusap lang, paki-request naman, kayo naman ang magre-request dapat dyan kasi kayo ang mga
citizen dyan sa inyong bayan. Ano naman pwedeng i-request nyo. Lalo dyan sa unahan na yan. Sa unahan na yan, grabe. Talaga naman. Makikita nyo, tignan nyo, naka-stack yung mga nasa unahan. Nakikita nyo sa unahan, yung mga truck. Pasalubong mo yan, pero hindi makapagmadali dyan. Dahil napakalubak talaga yan dyan. Grabe kamo yan dyan. Malalalim na mga lubak. Dyan naiipon yung mga sasakyan. Sa unahan na yan ko. Sa unahan ko lang ng kunti. Dyan yan. Ayan, tignan nyo mabuti. Sa mga biyahidor na kagaya ko, lahat, mga trucker, mga light vehicle, mga lahat ng mga nakadaan na dito, naka-experience na dumaan na dito, pakilagay naman sa comment section kung anong experience dito sa mga daanan na ito. Kung tama ba yung mga pinagsasabi ko dito na lubak-lubak. Paki-comment naman dyan kung ano ba talaga, kung lubak-lubak ba talaga o hindi. Paki-comment lang mga kapwa ko mga driver, mga kapwa ko mga biyahedor, paki-comment naman yung mga nagbibiyahe dito papuntang Bicol, Manila to Bicol, Bicol to Manila. Paki-comment naman dyan ano po ang inyong experience dito sa mga daanan na ito. Paki-comment naman dyan. Salamat. Kung inyo pong makikita yung mga panambak na nasa bandang kaliwa ko, wari ko, siguro ipananambak lang nila yan dito sa mga lubak-lubak. Siguro sa akin lang ano ko lang para sa akin lang siguro itatambak siguro. Sana naman wag, sana naman gawin nila ng maayos yung kanilang daan. Grabe lalo na yung nasa bandang kaliwa ko na daan, tignan mo napakalalim yan. Wala pang 100 meter. Iniilagan na. Buti may nailagan pa dito sa may bandang kanan. Pero dyan, pag maraming sasakyan, wala ka nang mailagan dyan kundi talagang daanan yan. Tignan nyo, butas-butas na talaga. Tignan nyo, ayan. Yun lang, hanggang dito na lang muna ang aking video na ito. Maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa YT channel ko, please subscribe at pakishare. Salamat.